Marami nag-abang sa'yo buong gabi, hindi ka raw nagsalita. Nagpapasalamat ako sa Diyos at natapos na rin yan. At nagpapasalamat din ako sa Korte Suprema na sa kanilang desisyon, sa mga supporters ko na nanalangin at nanindigan na ako yung isang tunay na Pilipino. Kagabi, maraming nag-abang sa'yo, sir, at sinabi ng mga tauhan mo na nagpapahinga ka. Yung bang naging resulta na yun, para bang naalisan ka ng tinik? Oo, nagme-meeting ako noon sa may Wilson Street. Nabalitaan ko na ang desisyon sa pabor ko, umuwi kagad ako para masabi ko kay Susan. Pero nung dumating ako doon, may nauna na at nakapagsabi sa Suwani na. Pero may naging epekto ba ito sa takbo ng kampanya mo? Oo, meron. Dahil medyo siyempre ang pasok ng kampanya namin, medyo siyempre nagiging alanganin. Siguro mga 10% na medyo nag-aalanganin. Siyempre medyo nakababa ng moral. Yung mga kritiko mo, mayroon pa mo magagamit sa'yo? Maaaring meron pa. Ewan ko lang kung saan sila maghuhukay. Sa lahat ng mga tao, ang mga waiters, hindi ko maaaring ganunin. Takot daw sumakay ng eroplano ang daking. Hindi totoo yun dahil kaya naging balita yun dahil bihira ako bumiyay sa outside the country. Meron ka bang mensahe sa mga marami mong taga-suporta at pati na rin doon sa mga kakontes mo sa labanan na ito? Well, sa mga supporters ko, nagpapasalamat ulit ako at nandun panay kayo at mahal ko kayo lahat. At doon naman sa mga kumakalaban sa akin, okay lang sa akin doon dahil kung yun ang paniniwala na di okay. Sila ba masisilawan pa ng araw? Wala na. Kay Eddie Garcia lang yun. Okay, maraming salamat, kuya. Ingat po kayo. At yan po ang exclusive interview ni Cito Beltran kay Fernando Poe Jr. Mga taga Metro Manila ang sinuyo ni Pangulong Arroyo sa kanyang pangangampanya ngayong araw. Dito raw kasi sa National Capital Region, kritikal ang mga boto. May insider report si Miranda De Tiro.